we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Usa ka babae sa Davao City nga mag-loan unta og kwarta sa usa ka online page na ilad. DOH-11, mas pakusgan ang ilang kampanya batok HIV. Kaso sa HIV sa Davao Region, nagkataas. Lakip sa ihap, 16 ka mga newborn baby. Pangulong Bongbong Marcos, gipasalig nga mangamot sa problema tali COVID ug COWD sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay Maa sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Sa mga dunay plano manghulam og kwarta, pinaagi sa online page nga nagahanyag og personal loan. Dunay pahimangno ang otoridad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, usa ka babae sa Davao City nga giingong na ilad pinaagi sa online page nagahanyag matud pa og personal loan sanglit inay makadawat siyang giloan gipangayuan naman hinuon siya og kwarta. Ang modo sa pagpangilad online pinaagi niini nga report. Sa usa ka social media platform, nakita ni Jocelyn ang usa ka social media page nga nagahanyag matud pa og pautang nga kwarta. Tungod kay nanginahanglan matud pa siya og dakong kantidad, busa mikagat siya sa offer. Lahat ng kailangan nilang kunin sa akin. Like my IDs, I have 3 IDs there. I keep even my bank account ko. So kasi nakita ko lahat yung ano nila is parang totoo din, legit. Dunay mga kopya sa giingong government permits nga gipadala kaniya apan dili sab siya sigurado kung lehitimo ba ang maong mga dokumento. Ang modus, human makapasa og aplikasyon para sa loan, ipa-member sa usa ka group chat nga giingong mga dungan sab nga mag-loan apan dili sab matud pa sigurado kay basin kauban na sabto sa suspect. Meron siyang 2 things na para makakuha kami ng kailangan na first hinihiling na is collateral, so which we don't have. At ang second, yun kung magkano yung loan mo, magbibigay ka like for me like 70 ang kukunin ko, magbibigay ka sa amin ng 77. Nangita og kwarta si Jocelyn og nakapadala og 7,600 pesos sa pasalig nga marilis na ang kantidad sa iyang i-loan. Apan, pakyas. Gisultian matud pa siya nga mali ang iyang gihatag nga bank account number, busa natanggong ang pag-fund transfer. Sabi niya in order to rectify daw lahat is magbibigay daw ako ng another 23,100 which I don't have. Ang gusto ko lang is yung mga IDs ko at ang pangalan ko. Kasi I gave 3 IDs. Girefer na sa Davao City Anti-Scam Unit ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Kapulisan ang maong hitabo aron maimbestigahan. Gisulayan sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og kabahin ang maong social media page. Pahimangno sa ahensya ngadto sa publiko. Ilang pangitaan og mga clearances sa nabinaguning sa SEC. Kaya ang ato ang clearances sa SEC, sir, kung nagakuha siya og nagakuha siya og investment, namo gunay secondary license. So kung wala sila meaning di nga legit. Sara, gawa sa pasiguro nga dunay mga lehitimong dokumento ang mga online agencies nga nagahanyag og mga personal loans ug uban pa nga mga dunay mga investment, siguro unsa matud pa sumala sa mga otoridad nga dunay physical nga office ang kini nga mga ahensya aron masiguro nga matrace dayon og galing dunay mga aberya sa proseso. Sara.
Daghang salamat, Argil Relator. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipasalig sa mga Cagayanon nga mabalik sa normal ang ilang supply sa tubig sa pagbisita niini sa Cagayan de Oro City. Samtang Pangulo nang hatag sab og ayuda sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino sa Northern Mindanao. Ani ang report. Sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Cagayan de Oro City, usa sa gisgutan niini ang posibleng pagdumala sa Local Water Utilities Administration o LUA sa Cagayan de Oro City Water District. Kinigumikan sa nagpadayong isyu sa Cagayan de Oro City Water District o water supplier niini nga Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI. Sumala sa Presidente, kini lamang ang nakita niyang paagi aron mapadali nga masulbad ang problema. Kinumduman nga Martes sa buntag, giputlan sa COBI ang linya sa COWD. Hinungdan nga pipila ka konsumante ang nawad-an og supply. Akin ding inatasan ang Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Dili lamang supply sa tubig ang nantawon sa luwa, apan hasta na kung sakto ang water rate og serbisyo alang sa mga konsumante. Naistorya na sab kuno sa Pangulo ang business tycoon nga si Manny Pangilinan og tag-iya sa COBI may tungod sa problema. Nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problemang ito. Pumayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito. Gawas ni ini, gipangunahan sab sa Pangulo ang pagpanghatag og ayuda sa mga mag-uuma og mananagat nga apektado sa El Nino sa Cagayan de Oro City. Ana sa kapin 13,000 ka mga Cagayanon ang nakadawat og tig 10,000 pesos nga hinabang. 10,000 gikan sa District 1, samtang 3,000 gikan sa District 2. Atol sa mong programa, usa-usa sab giapod-apod sa Presidente ang ubang hinabang alang sa probinsya sa Bukidnon, Misamis Oriental ug Camiguin nga gidawat sab sa ilang nagkadaiyang gobernador. Una ni ini, nauna na sab nga nang hatag og ayuda ang Pangulo sa kapin 10,000 ka mga mag-uuma ug mananagat sa Lanao del Norte nga apektado sa El Nino nga gipahigayon sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City, Lanao del Norte. Ang matag usa ang makadawat og 10,000 pesos gikan sa opisina sa Pangulo. Gawa sa PAFF, makadawat sa bug-ayuda mga benepisyaryo gikan sa AX ug tupad sa nagkadaiyang local government units sa tibuok Region Gis. Sinusuyod natin ang buong kapuluan upang maghatid ng tulong sa mga napinsala ng matinding tag-init at tagtuyo na nangyayari sa El Nino. Kauban si Jaybert Pairat ug Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Migula na ang resulta sa DNA test sa blood sample nga na-recover gikan sa usa ka condominium kung asa nakaplagang patay ang mag-live-in partner sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Sa migulang DNA test result sa mga nakuhang sample sa dugo sa crime scene sa usa ka kondo sa Davao City, kung asa nakaplagang patay ang mag-live-in partner niadtong April 21, nagmatch kini sa mga biktima. Ang nakuhang dugo sa 6th floor nagmatch sa lalaking biktima, samta ang nakuha sulod sa room 319 pulos nagmatch sa lalaki ug babaeng biktima. Aban walay mitakdo sa duha ka persons of interest o POI. Usa kanila higala sa babaeng biktima. Gawas no na mga POI hangtod karon ug dili pa makonsiderang suspect kay wala pay gipasakang kaso bato kanila. Results natin kasi may hinihintay pa tayong result na sinasubmit natin, no, yung final walkthrough na kinakandak ng forensic unit at saka ng investigators ng Davao City Police Office. And then waiting for the result at saka yung sa dalawang cellphone na sinasubmit natin sa headquarters, praying ma'am na mayroon tayo information na makukuha doon. Gihimugatan ni Tuason nga kinahanglang dili dalion ang investigasyon aron sakto ang resulta ug masuta gyud kung unsa ang nahitabo. Samtang
Mupasa ka batud pa og reklamo ang mismong lokal nga pagamhanan batok sa management sa condominium human pakyas makahatag sa otoridad og kopya sa CCTV footage alang unta sa dali nga pagsulbad sa krimen. Ang girason sa management, guba ang CCTV. Sumala sa DCPO, kalapasan kini sa amended closed circuit television ordinance sa syudad. Kaya yung city na ma'am yung magpa-file ng complaint against the management of the condo. With the non-compliant of the CCTV, a violation of the city ordinance of the CCTV. Gisiguro sa Davao City Police Office nga mahatagan og katubagan ang mga pangutana sa maong krimen ug mahatagan og gustisya ang pamilya sa mga biktima. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Wanted person nga dunay patong-patong nga kaso sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nakaikya sa pagsilbi og warrant of arrest sa CIDG Bar. 13 ka miyembro sa grupo sa sospek gidakop. Dugang detalye sa report ni Tony Humamil. Gipusasan o gipahapa sa kalsada kining 13 ka mga kalalakihan sa barangay Makagiling sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte niadtong Lunes sa gabii. Nakuha gikan kanila ang nagkadaiyang armas sama sa 5.56 rifle o caliber 45 pistol ug mga buhing bala. Sumala sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bar. Ang mga nadakpan mga escort sa target sa warrant of arrest nga si Ali Alamada Unaila sa alias Commander Paradise nga nakaikyas atol sa operasyon. Habang ina-implement namin yung warrant of arrest, it so happen na nakatakas si Commander Paradise. Ginagawa silang shield ni Commander Paradise, of which alam naman nila si Commander Paradise ay may existing warrant of arrest. Pasakahan og kasong obstruction of justice ug unlawful possession of firearms and ammunition ang mga dinakpan. Sumala sa CIDG Bar, dunay patong-patong nga kaso si Commander Paradise sama sa kidnapping and serious illegal detention, destructive arson ug attempted murder. Nakaikyas kini atol sa pagsilbi og warrant of arrest gamit ang usa ka bata nga gihimo matud pa niining human shield. Busa gawas sa maong mga kaso, posible kunong madugangan pa kini. We can arrest Commander Paradise kahapon pero yun lang it will cause a lot of damage. Maraming yung tinatawag natin na collateral. May mga collateral damages talaga na mangyari kung pinilit namin. Dugang sa otoridad, anaasab sa listahan sa local terrorist group si Commander Paradise nga dunay 1.2 million pesos nga patong sa ulo. Kinsa pa dayong gipangita karon sa otoridad. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Mga kapuso, pag-amping, dili mo masubawan ha tungod sa init ulan nga dagan sa panahon sa Mindanao. Doon naghihapoy mga nasinati nga pag-ulan sa Mindanao, luyusan naglagiti nga kainit sa adlaw sa buntag. Pero wala gihapoy na monitor ang pag-asa nga pagdaot sa panahon sama sa low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Gani magpadayon ang dalang kainit sa panahon sa easterly, so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Apan ulanon gihapon ang pipila ka lugar sa Mindanao dala sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Barm ug Socsargen. Busa mahimong alerto gihapon sa mga pagbaha ug landslide, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka lalaking rider human milahos sa kanal ang gimanehong motorsiklo niini sa Davao City. Nahulog na sa kanal kilid sa dalan kining rider uban sa iyang gimanehong motorsiklo sa Barangay Bangkas Heights sa Davao City alas 4:30 sa kadlawon kaganina. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong sa Toril proper ang biktima dihang pag-abot sa lugar, din pakurbada ang dalan, milahos ang motorsiklo sa kanal hinungdan nga nahulog ang motor sa biktima. Tungod sa kakusog sa impact, nakabsan sa kinabuhi ang biktima.
Gitino sa kapulisan nga self-accident ang nahitabo. Patay ang usa ka negosyante sa Zamboanga City. Human giposel sa riding in tandem suspects kinsa may gamit og kidawat nga plaka sa motor. Ang pagpamusil nakuhaan sa CCTV. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa usa ka anggulo sa CCTV makita kining riding in tandem suspect nga miduol sa usa ka sakyanan nga nakaparada sa usa ka hardware store sa barangay Bualan, Zamboanga City mag-alas 10 sa buntag adlawng Huwebes. Taud-taud makita ang pagnaog sa angkas sa motorsiklo dayon makita ang pagdagan niining usa ka tawo. Human sa pipila ka segundo, mibalik og sakay ang angkas dayon sutoy sa motorsiklo. Sumala sa kapulisan, insidente kini sa pagpamusil sa 50 anyos nga negosyante nga giila nga si Richardson Reyes, taga barangay Recodo, Zamboanga City. Sa investigasyon, mag-shopping unta ang biktima sa usa ka establishmento dihang gipusil kini sa riding in tandem suspects. Nakadagan pa daw kini sulod sa establishmento kung asa kini gitabang una gidala sa ospital. Apan nagkabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Sumala sa kapulisan, nakuhaan sa CCTV sa maong establishmento ang plate number sa motor sa mga suspect. Apan sa ilang pagsusi, kinawat kini. Yung plaka na yun nanakaw sa original na nagmamay-ari at nilagay dun sa motorcycle na ginamit. So we even investigated the owner mismo ng motorcycle and he in fact gave us his affidavit na nagsasabi at nagpapatunay na hindi talaga siya yung tao na yan. Dugang sa kapulisan nga personal grudge matud pa ang posibleng hinungdan sa pagpamusil, sanglit dunay nakabikil ang biktima kaniadto. And we received the word na meron siyang I think he had an argument. So but we still would like to confirm it. And also we're not discounting other possibilities also. Nagpadayon pa ang pagpangita sa kapulisan sa mga suspect. Apan, doon na nasalay persons of interest sa krimen kinsa wala unang ginganlan. Ginasulayan pasab sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa banay sa biktima. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa 1 Mindanao. Maski pakusgan ang kampanya Batok HIV sa Davao Region karong nagkataas ang ihap niini ilabi na sa Davao City. Lakip sa maong ihap, 16 ka newborn babies. Ano report ni John D. Esteban. Nagasaka ang kaso sa Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Davao City. Sumala sa Reproductive Health and Wellness Center o RHWC. Sumala sa RHWC, dunay 4,855 ka HIV cases ang natala sa Davao City. Mas taas na og 10% itande sa tuig 2022. Lakip sa ihap sa mga HIV positive ang 16 ka newborn babies nga pulos natala sa SPMC. Natapdan sila, gumikan positibo ang ilang inahan. Hinuon sa 16, siyam na lang ang ginatambalan. Kadaghanan sa mga kaso mga nag-edad 25 ngadto sa 35 anyos. Gisundan kini sa age group nga 15 to 24 years old. Ang nag-unang rason sa transmission mao ang unprotected sex o ang pakigilawas nga mas gipadali na lang daw karon tungod sa mga dating app o social media. So malaki na rin yung pagbabago ng behavior ng ating young people right now. And of course, there's this influence of social media na dapat napaka-integrated nito sa school or even in the home. It starts with responsible parenthood. Sa Davao Region, sumala sa DOH-11, anaa pa sa 63% sa mga HIV positive ang nasayod sa ilahang status. Susamang ihapsab ang nagapatambal. Layo pa kini sa 95% nga target. Hagit nila sa pagkabuot niini, maong kakulang sa kahibalo, labot sa sakit, ug daghan pagihapon ang mahadlok magpa-test. Let's not associate the testing for HIV kung ano yung risky behavior mo. If you're campaigning the U equals to U, if you are undetected na po yung viral load mo, hindi ka na din po makakahawa sa kapwa. Gipasabot sab sa DOH ang publiko nga libre ang pagpatambal ug ang pagpatest. Importante kini aron dili daw mo grabe ang sakit. We provide initially 1 bottle, so that's 1 month supply. Pwede namang 6 months, no? But as much as possible because we want to monitor them. And we have every 6 months laboratory monitoring. Buot sab nilang pakusgan ang kampanya sa mga eskwelahan kay nagkadaghan ang mga mataptan nga kabataan. Katambayayong nila ang civil society groups. Magpa-test yun. If ever natin mga unprotected na mga exposures, so the best way is magpa-test.
Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kakuhaan og inspirasyon ang usa ka estudyante sa Zamboanga City. Kinsa mi graduar nga magna cum laude. Sumala niya ang iyang kalampusan tungod sa iyang adoptive parents nga usa ka labandera ug mag-uuma. Ato siyang ilailahon sa report ni Efren Babak. Magna cum laude. Nakatandog gayon sa netizens ang pagtaod sa iyang medal sa usa ka graduate sa Zamboanga City ngadto sa iyang inahan. Nahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong graduate. Siya si Mark Lawrence Bazan nga taga Zamboanga City, kinsa magna cum laude sa usa ka pampublikong universidad sa Zamboanga City. Wala matud pa siya magtuo nga mahimong trending sa social media ang iyang pagtaod og medal sa iyang inahan, kinsa misagop kaniya niadtong baby pa siya. Sumala ni Mark, wala na daw niya igita ang iyang tinuod nga ginikanan diyang gitunol siya ngadto sa iyang adoptive nga ginikanan niadtong 6 months old pa lang siya. Nabuntis nanay ko and hindi niya ako tanggap, ay hindi niya tanggap yung nangyari. So binigay ako sa amo nila. Yung amo na ito, binigay ako sa mamang ko na ngayon. Sumala niya, dako gayon ang iyang pasalamat sa iyang mga ginikanan kinsa misagop kaniya nga si Teresita, usa ka labandera, og si Jose, nga usa ka mag-uuma. Proud ako kasi si Papang knowing farmers, knowing na senior citizen and si Mamang senior citizen na labandera. Hindi ko sila kinakahiya kasi sila talaga mismo yung nagsuporta sa akin from the beginning. Naningkamot sab daw siya nga matabangan ang iyang adoptive parents alang sa mga galaston sa iyang pagtungha. Nagadiskarte siya sa tutoring, hosting ug uban pa. Busa proud gayud kaniya ang iyang mga giilang ginikanan. Alabayo, tasi kami ekoba, tasi kami lenya. Pwede lang entra eskwela. Kita nila kung intere mga nila eskwela. Magin may baon, tanda nila eskwela. Tablalan niyo kunele, el di mi sakripisyo anak, no kayo sali embalido. Ablayo, kay tamiraman to, si Papang si Pakimodo. Ha? Mas hindi real tata di suyo, pero como ele trata como... Mas pala. Kumong tatay di suyo. Apan luyos sa nakaabot ni Mark, wala pa nahuman ang pagsulay sa iyang pamilya. Nasunog ang bahin sa ilang balay ning baghulang. Hinuon, nagpasalamat gyapon siya sa labawng makakagahom nga walay naangol sa ilang pamilya. Sa iyang kurso nga Bachelor of Special Needs Education, buot ni Mark nga magtudlo sa mga estudyante nga adunay special needs. Mapasalamaton sab siya sa mga higala o mga magtutudlo nga mitabang sa iyang kalampusan sa pagtungha. Hindi hadlang ang kahirapan upang ang pangarap ay makamtan kung lalagyan mo ito ng diskarte at determinasyon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ananas na 71% ang kahumanan sa Phase 1 sa nagpadayong underground cabling sa Davao City LGU o Davao Light and Power Company sa dalang Ramon Magsaysay Avenue ning syudad. Sa report nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gikan kang Engineer Leo Rimulta, Senior Engineer sa lining section sa DLPC nga nahuman na ang roadwork sa lugar o nagpadayon ang power cable laying ug uban pa. Nahimong hagit matud pa sa pagtrabaho ang ulahi nga pag-abot sa mga materyales, delay sa fabrication ug daot nga lakat sa panahon. Sa pagkakaroon, gipangandaman na usab sa DLPC ang pagmontar sa single tank transformer, testing power cables, line upgrading sa dalang Juan Luna Street. Samtang napausab sa 43% ang kahumanan sa Phase 2 sa underground cabling gikan corner DSWD padulong na sa Magsaysay Park ning Dakbayan. Kapuso actors Tom Rodriguez ug Paul Salas magisadya sa atong mga kapuso sa Zamboanga City atong sa Kapuso Ball Show ugmang adlaw. Mas painiton sa inyong paboritong Kapuso stars ang inyong hapon ugma pinaagi sa kilig performances ni Kapuso actors Tom Rodriguez and Paul Salas. Nakipang ka sa Shining Inheritance. Duna say idalit nga sorpresa ang GMA Regional TV kaninyo. Busa joy na sa fun, kilig ug uban pang mga kalingawan. Ugma na kana sa alas 5 sa hapon sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Busa kita-kits mga Kapuso.
Magsugod na ang NCAA Season 99 Volleyball's Final Series karong Domingo. Magtigi sa Men's Division ang Perpetual Help System Dalta nga walay pildi batok sa Emilio Aguinaldo College alang sa best of 3 finals. Kung mudaog ang Altas, mauna kini ang ilang ika-4 nga straight title sa volleyball tournament. Samtang magtigi sabang De La Salle College of St. Benilde batok sa Colegio de San Juan de Letran. Tingwa sa Lady Blazers nga makuha ang ika-3 nga sunod-sunod nga kampyonato sa torneo. Atong tutukan ang mga dula nga gilaumang kulbahinam karong Domingo alas 12 sa udto ug live sa GTV. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Panay lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug mag-amping kita mga kapuso.